Sometimes problems seem so big, they hide the light of day. Sometimes pain goes so deep, I can find the words to pray. Sometimes hard it seems to be, much more than I can stand. That's when grace seems to take me by the hand. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace against the weary and worn. He's everything we ever need, for everything we face. So remember, when it seems you can't go on, God gives grace. I know every pain I feel becomes His very own. God knows the weakness of my heart, that I can make it all alone. For He knows what I can handle, and He never gives me more. When my strength comes to His hand, He has more grace in store. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. It's everything we ever need, for everything we face. So remember, when it seems you can't go on, God gives grace. Grace will help you stand when problems seem at all. But grace will pick you up every time you fall. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need, for everything we face. So remember, when it seems you can't go on, God gives grace. Just remember, when it seems you can't go on, God gives grace. Amen. Salamat kayo sa special. Kung napanalanginan mo sa ilang gikanta sa Amen. One thing nga pasalamatan nato sa Dios kay sige siya maghatag grasya sa atua. Amen. He never stops giving grace. That's how good God is. Amen. Amen. Today gitaganta grasya sa Ginoo. No? Ay kaning kusog nga ato ang nadawat, grasya man ni. Ang safety mga higala nga ato ang nadawat, grasya pud ni. Amen. Kana manong matulog ta nga kuan kanang malinawon, nya walay ning sulod nga dautan sa ato ang balay, grasya pud sa Ginoo. Amen. Kaning maayo atong lawas, grasya pud ni sa Dios. Kaning natay mga problema nga natay problema pero makapadayon gyapon ta, grasya gyapon na sa Ginoo. Kanang nata sa mga kasubanan o kaguol nya nakalahutay gyapon ta, grasya gyapon na sa Ginoo. God's grace is sufficient for all of us. Amen.
So pasalamatan nato ang Ginoo ana kay grabe gyud no maayo kayo ang Ginoo mga higala. So kung naa ka dinhi karon sa simbahan ayaw gyud kalimti ang gihatag sa Ginoo sa imuha mao ni mga higala ang grasya. Karong buntag na ako'y hangyo sa atong tanan palihog ta sa pagtindog ang style sa ako ang paghatag, pag-deliver og sermon sa inyo is a teaching type. So more on teaching type kay murag doctrinal ang ako ang paagi sa pag-deliver sa mensahe. So Acts chapter number 24, isa lang ka bersikulo diha sa bersikulo 15. Acts chapter number 24 in verse number 15. Kung naana mo diha, say amen. Buhat kapitulo 24 bersikulo 15. Ang pulong sa Dios nagaingon dinhi and have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. Ang mensahe nato karong buntag kay ang pagkabanhaw sa mga patay. The resurrection of the dead. Mag-aampo kita, Father in heaven, salamat sa imuhang pulong o sa mensahe nga giandam nimo para sa tanan nga naa dinhi karon. Panalangini Lord ang mga katawhan nimo ug ang mga bisita nga makadungog ani nga pulong o nagaampo ako Lord nga gamiton nimo ni to bring enlightenment and salvation to our friends here and encouragement and comfort para pud sa mga luwas na ug sa mga katawhan nimo nga niya dinhi Lord God. Help me Lord as I speak today. Guide me. Use my tongue to speak your word and fill me with your Holy Spirit. Kay wala mi mabuhat Lord, wala ka amo ang isalig ug ginaampo ikaw Ginoo ang mahimaya karon ug kini among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe kay mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay. Kay balo ba mo nga ang pagkabanhaw sa mga patay no sa luwas nga mga tao gitawag kini nga bulahan, paglaom, bulahang paglaom ug mahimayaon. Amen. It is called blessed, it is called hope, it is called a blessed hope, and it is called glorious mga higala. Mao ni ang ginapangandoy sa mga luwas nga mga tao because for the saved people mao ni ang kaluwasan para sa ilaha nga kanang kwaon sila sa Ginoo gikan diri sa yuta to be with the Lord forever and ever na. Amen. But the question is, will you be resurrected together with the people of God? Mabanhaw ba ka kauban sa mga katawhan sa Dios? Usa ni kabutang nga dapat i-consider nimo sa imuhang kaugalingon karong buntag. Kung karon mahitabo ang pagkabanhaw, mabanhaw ba ka kauban sa mga katawhan sa Dios? Or ang lahi nga pangutana, is there really a resurrection of the dead? Tinuod ba gayud nga ang kining mga nangamatay na mabanhaw pa ba ni sila pag-usab? Kaning mga nangamatay na ba nga mga luwas nga mga tao, tinuod ba gyud nga mabanhaw pa ni sila pag-usab? Kaniadto mga higala during sa earthly ministry sa atuang Ginoong Hesukristo nay usa ka grupo, nay usa ka sekta nga dili sila mutuo aning pagkabanhaw sa mga patay. And they were the Sadducees. Sa panahon mga higala nga naa sa atuang Ginoong Hesukristo diri sa yuta, no, naa sila gipangutana diha kang Hesukristo. And let us open our Bible para mabasa nato sa Luke chapter number 20 beginning in verse number 27 down to verse number 38. Luke chapter number 20 in verse number 27 down to verse number 38. Nagingon dinhi ang pulong sa Dios sa bersikulo 27. Church members, palihog gamitan yung mga Bible, i-share sa itong mga bisita. O we need to make sure karong buntag no naay Bible ang tanan o naay mabasa ang tanan para nga ma-follow ninyo ang ako ang mga itudlo sa inyo ha o iwali. Okay, verse number 27. Kung nanaba mo diha, say amen. The Bible says in verse number 27, Then came to him certain of the Sadducees which deny that there is any resurrection. So kaning mga Sadducees, they deny, they do not believe in the resurrection. Okay? They do not believe in angels, they do not believe in spirits. Mao na ang mga Sadducees mga higala. So karon biduol sila diha kang Hesukristo, unya nangutana sila diha kaninya.
versikulo 28, saying, Master, Moses wrote unto us, if any man's brother die, having a wife, and he die without children, nga ang iyang igsoon, mao'y mukuha sa iyang asawa, o minyuan to no, katong iyang asawa, and will raise up seed unto his brother. Verse number 29, busa, dihay pito kalalaking managigsoon, ug ang una nangasawa, ug namatay nga walay mga anak. Ug ang ikaduha nangasawa kaniya, ug siya namatay nga walay anak pud. 31, ug ang ikatulo mikuha kaniya, ug sa samang paagi ang pito usab. Ug sila walay gibilin nga mga anak, ug namatay. 32, sa katapusan sa tanan, ang babae namatay pud. Busa, sa pagkabanhaw, kung naa ko na'y pagkabanhaw, kang kinsa nga asawa, kanila siya. Kay pito man ang nakaangkon sa iyaha isip asawa. 34. Ug si Jesus mitubag ug miingon ngadto kanila, ang mga anak ni ini nga kalibutan magminyo ug igahatag diha sa kaminyoon. Now take note of that. Ang kaminyoon dinhilang sa kalibutan. Amen. Pag ang tao nga luwas, tuwa na dito sa langit, wala na'y kaminyoon. Amen. We will all mga igsoon mga higala, no? And then verse number 35. Apan sila nga pagaisipon nga takos sa pag-angkon ni ana nga kalibutan ug sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, dili magminyo ni igahatag diha sa kaminyoon. Verse number 36. Neither can they die anymore. So inigabot sa adlaw sa pagkabanhaw sa mga patay, inig mabanhaw na mga igala ang mga patay, katong mga nangabanhaw, di na to sila mamatay. That's what the Lord Jesus said here. Neither can they die anymore, for they are equal unto the angels, and are the children of God, being the children of the resurrection. Karon nga ang mga patay na banhaw, bisan si Moises gipakitaan diha sa kahoy-kahoy, sa burning bush, di ba? Sa diha nga siya nagatawag sa Ginoo, ang Dios ni Abraham o ang Dios ni Isaac o ang Dios ni Jacob. Kay siya dili Dios sa mga patay apan sa mga buhi. Kay ang tanan mabuhi ngadto kaniya. Ang mga Sadducees dili sila motuo nga naay pagkabanhaw. Apan si Ginoong Hesukristo gisulti niya dinhi tubag sa mga gipangutana sa mga Sadducees nga naay mahitabo nga pagkabanhaw sa mga patay. Kay ang Dios dili Dios sa mga patay apan Dios sa mga buhi. Amen? So pwede ta magpasalamat sa Ginoo nga naa siya gibilin nga saad para sa atua. Ang iyahang saad nga naay pagkabanhaw sa mga patay nga mahitabo. In 1 Corinthians chapter number 15 po, muadto ta dinha kadali mga higala. Unya basahon nato sa sugod sa bersikulo 12 hangtod dinhi sa bersikulo 23. Ta kinahanglan gid mo mosunod kung asa ko magbasa aron mahayagan ang inyong mga hunahuna. Gikan dinhi sa 1 Corinthians chapter number 15, magbasa ta diri sa bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 23. Nagingon dinhi ang pulong sa Dios sa verse number 12. Na ay argument dinhi concerning sa mga tao nga dili mo tuo nga naay pagkabanhaw sa mga patay, o kini gi-refute ni Pablo o gisultian sila ni Pablo o gisulatan nga naay pagkabanhaw sa mga patay. Amen? Amen. Ambot lang ka dili sa inyo may gala. Have you ever thought about that? Nga naay mga kan ba sa imong nabay panahon sa imong kinabuhi nga murag nag-doubt ka ba nga tinuod jud ka ni nga katong mga matay na mabuhi to sila balik. You know, kay ang mga uban mga tao diri sa kalibutan, for them it mura siya kanang fiction ba.
murag siya fiction, murag dili siya tinuod ba, murag siya storya lang man siguro na. Pero may galag, gi-confirm yun diri because ang Diyos manggod mismo nagsulti na adyo'y mahitabo nga pagabanhaw sa mga patay. Amen? Unya tanawa diri, gikuan pag yun diri, ni Apostle Paul, gipakita niya diri sa tuwa, unsa ka tinuod ni, kay nga naman, tanawa na to diri sugod sa versikulo 12. Tanawa ninyo mga igala. Karon kung si Kristo ginawali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, nganong ang uban kaninyo makaingon nga walay pagabanhaw sa mga patay. So kung ginawali ko no nga si Jesucristo nabanhaw gikan sa mga patay, ngano kuno ang uban nga mga tao makasulti sila nga walay pagabanhaw sa mga patay. Versikulo 13. Apan kun walay pagabanhaw sa mga patay, nan si Kristo wala mabanhaw pud. 14. O kung si Kristo wala mabanhaw, nan ang among pagwali kawang, o ang inyong pagtuo kawang usab. So, sulti ni Apostle Paul nga kung si Kristo wala siya nabanhaw, then unsay pulos aning nagawali mi sa pulong sa Ginoo? Unsay pulos aning inyuhang ginatuuhan ninyo gikan sa mangwali kaninyong pagtuo ninyo kung kung dili tinuod ang pagkabanhaw sa mga patay? It's useless. It's vain. Kanang gina point out ni Apostle Paul diri ni verse number 15. Oo. Ug kami hikaplagan pod nga mga bakakon. Kay kami ang mga saksi sa Dios. Kay kami nagpamatuod mahitungod sa Dios nga iyang gibanhaw si Hesukristo. So nagpasabot nila kung dili tinuod ang pagkabanhaw, kaning mga nagawali sa pulong sa Dios diri mga bakakon. Bisan ako nga nagawali sa inyo sa pulong sa Dios may gala, namakako og dili tinuod ang akong magipanulti mga igala. You see, nakita niyo unsa ka importante ang pagkabanhaw ni Jesucristo tungod mga igala kay ning connect ni siya sa uban nga mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. So kung walay pagkabanhaw nga mahitabo mga igala, tanan nga mga pagtulunan nga ginatudlo o ginawali sa mga magtutudlo sa pulong sa Dios, dili to tanan tinuod. Amen. Kung walay pagkabanhaw, tanaw natin sa versikulo 16. Kay kung ang mga patay dili mabanhaw, nang si Kristo wala mabanhaw. O kung si Kristo wala mabanhaw, ang inyong pagtuo kawang. O kamo anaa pa sa inyong mga sala. So meaning nga kung si Kristo wala nabanhaw o kung walay pagkabanhaw gikan sa mga patay, hangtod karon mga igala, naagyapon ta na ulipon sa atong mga sala, walay paglaom, unya ang atong kaugmaon kay impierno. Amen. Kung walay pagabanhaw sa mga patay. Versikulo 18. Unya sila usab nga nangatulog diha kang Kristo nangawala na pod. So katong mga nangamatay na ba nga mga Kristohano nga wala na di karon sa kalibutan, meaning they are gone forever. They are vanished. Wala na chance nga makita nato sila pag-usab. Mo na nga naay mga believers dito sa Thessalonica, naguol sila sa ingon ani because they thought nga katong mga loved ones nila nga ning pass out na mga higala, dili na gito nila makita. That's why nga gitagaan sila og kaning assurance ni Apostle Paul. Gi-exhort sila ni Apostle Paul nga ayaw mo kaguol, no? Kanila nga nangamatay na diha kang Kristo. Amen? So mo ni ang gina-point diri ni Apostle Paul, kung walay pagabanhaw sa mga patay, katong mga nangamatay na diha kang Kristo, nangawala na to sila. 19. Kung niining kinabuhi lamang kita, dunay paglaom diha kang Kristo, kita sa tanang mga tao mao ang labing makaluluoy. You know what? Kung atong paglaom kuhaw nato diri sa kalibutan, ang ginaingon di sa pulong sa Dios, kung ang atong paglaom dinhi sa atong kinabuhi, kuhaw nato diri sa kalibutan, miserable kita mga igsoon. Makaluluoy kayo ta. Versikulo 20, apan, tanawan ninyo sa versikulo 20, apan karon si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Amen. Nabanhaw man si Kristo. Unya, naabihay mga nakakita sa iyang pagabanhaw. Naay nakasaksi mga igala sa lawas ni Kristo nga nabanhaw. Naay mga makatestify no nga mga tao sa unang panahon nga nabanhaw gyud si Kristo. Amen? Versikulo 20, apan karon si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay ug nahimong
unang mga bunga kanila nga nangatulog. Kung sa ibot pasabot ana, nga si Hesukristo siya ang unang nga bunga. He is the first fruit of the resurrection. It means mga higala, nga si Hesukristo ang kaning pinakauna nga tao nga nabanhaw gikan sa mga patay nga wala na namatay pagbalik. So tanawa, unsa ang nahitabo kang Hesukristo, sa dihang nabanhaw siya, unya hangtod karon buhi gihapon siya, ug mao lang gihapon tong lawasa nga iyang gigamit, mga higala, maupod ang mahitabo sa mga nituo sa iyaha. Si Hesukristo lang pinakauna nga nabanhaw. Siya ang first fruit, amen? Siya ang atuang pattern, siya ang atuang example, mga higala, that what happened to him, what happened to his body, will happen to those who believe on him also. Nasabtan ninyo mga higsoon? Mao na ang gina-point din mga higala. Now, kung atuang tuna ng Biblia, na may mga namatay na tao sa Bible, unya giayo sila sa Ginoo, tama? Nabanhaw sila, di ba no? Nabuhi sila pag-usab, pero katong mga gibuhi pag-usab sa Ginoo, namatay man to sila balik. Tama? Kung moadto ta sa New Testament, naay mga tao dito sa New Testament during the earthly ministry sa atuang Ginoo Hesukristo nga sa dihang nagkasakit sila, namatay sila. Unya giayo sila sa Ginoo, nabuhi sila gikan sa patay. Sa ilang pagkamatay, amen? Pero kato sila mga higala, pila katuig ang milabay, namatay na punto sila pag-usab. Si Hesukristo lang, paminaw, ang nakatilaw kamatayon, unya nabanhaw pag-usab, unya sukad na banhaw siya, wala na gayud siya namatay balik. Muna katong si Hesukristo ning saka balik dito sa langit, unya nagtapok ang iyang mga tinunan dito sa bukid, mingtanaw sa iyo, mihangad dito sa langit, giingnan sila sa mga anghel. Uy, nganong nagtindog pa man mo din ha? Kaning Jesus nga inyong nakita, nga ning saka gikan sa langit, sa samang paagi, maura gyapon siya lang gyapon ang munaog gikan sa langit. It means may gala, nga walay kamatayon na. Dili na katong lawas nga naangkon ni Hesukristo, sukad na banhaw siya, dili na to siya mamatay. Amen. Na, padayon na tamay gala. Nasabtan ninyo? Versikulo 22. Versikulo 22. 1 Corinthians chapter 15 in verse number 22. The Bible says, kay ingon nga diha kang Adan ang tanan nga matay. Kitang tanan gikan man ta kang Adan, dili ba? Si Adan nakasala, busa si Adan namatay. Kita kay gikan ta kay Adan, kita pun makasasala o kita pun mamatay. Klaro ba? Padayon ta. Kay ingon nga diha kang Adan ang tanan nga matay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. So si Kristo ang ikaduhang Adan. Ang una nga Adan mao si Adan. Ang meaning sa Adan kay lalaki, tao mga igsoon. Ang una nga tao nakasala, busa ang unang tao mamatay. Ang ikaduhang nga Adan nga ang ikaduhang tao nga miani gikan sa langit, mao to ang nagdalag kinabuhi nga bisag kinsa ang motuo sa iyaha, bisan tuod mamatay iyang lawas apan mabuhi siya pag-usab. Amen? Tanaw nato di bersikulo 23. Apan ang matag tawo sa iyang kaugalingon nga hanay. Tanawan niyang sunod. Si Kristo ang unang mga bunga, unya sila nga iya ni Kristo sa iyang pag-abot. Unsa ibot pasabot ana? Si Kristo ang unang mga bunga, unya sila nga iya ni Kristo. Mga banhaw pud sila sa iyang pag-abot. That's what it means. Amen? Ang akong pangutana, iya na ba ka ni Kristo? Can you boldly sing this song, Now I Belong to Jesus? Kaya ang mga iya lang biya ni Kristo ang mabanhaw. Kauban ni Kristo. Kauban sa uban nga mga katauhan sa Dios. Pag ang tao dili pa iya ni Kristo, dili siya maapil sa pagkabanhaw sa mga luwas nga mga tao. Amen. Now, naay duha ka klase nga tawo mabanhaw, pero dili ni sila magsabay og kabanhaw.
Kinsa maning duha ka klase nga mabanhaw mga higala nga dili magsabay pagabanhaw. Ang una, naay pagabanhaw sa mga luwas ug naay gitawag pagabanhaw sa mga dili luwas. Mauna ato ang gibasa sa ato ang text sa Acts chapter 24 verse 15. Tanawan ninyo balik mga higala. Acts chapter number 24 in verse number 15. Nagingon dinhi ang pulong sa Dios sa Acts chapter 24 in verse number 15. Og nagbaton og paglaom ngadto sa Dios nga sila mismo usab nagtugot nga adunay mahitabo nga pagkabanhaw sa mga patay. Sang klase nga kinsa ni silang mga klase nga tao ang mabanhaw sa mga patay, ang mga matarong ug ang mga dili matarong. Ang mga matarong, kinsa man ni mga matarong, kaning mga nadeklara nga matarong atubangan sa Dios, katong mga luwas. Kinsa maning mga dili matarong, katong mga tao may gala nga dili luwas. So naaday gitawag pagkabanhaw sa mga luwas ug naay gitawag pagkabanhaw sa mga dili luwas. So ang kaning pagkabanhaw sa mga luwas, it will take place during the coming of Christ. Amen. Kanang mubalik ang Ginoo. Amen. Now, kanang mubalik ang Ginoo may gala. Sa sunod nga higayon, mubalik ang Ginoo, dili siya munaog dinhi sa yuta. Ang iyang til, dili mo tunob diri sa yuta. Diha lang siya kutob sa panganod. No? Unya, iyahang pangkwaon ang mga katawhan sa Dios gikan diri sa kalibutan. So, ang pagkabanhaw sa mga luwas, mahitabo na inigbalik ni Kristo. Ang pagkabanhaw sa mga dili luwas, mahitabo na human sa katapusan nga gubat nga mabasa ninyo sa Pagpadayag Kapitulo 20, sugod sa versikulo 7 hangtod sa versikulo 15, during the Great White Throne Judgment. So, dili sila magsabay. Ang una nga banhawon sa Dios ang katong mga luwas nga mga tao. Amen? So, abot sa Ginoo, diha lang siya kutob sa panganod, mutingog ang trumpeta, unya ang tingog sa arkanghel. Katong dayong mga nangamatay diha kang Kristo, mangbangon to sila. Unya kita sa mga buhi, kung mubalik ang Ginoo karon og naa pa nagpabilin diri sa yuta, dili ta maguna aton nila nga nangamatay. Apan sila banhawon to sila una sa Dios, unya mga higala, sila o kita mag-uban ug magsabay sa pagsugat kang Kristo didto sa panganon. Unya dalhon ta ni Kristo didto sa iyahang gingharian. Ug didto sa iyang gingharian naay duha ka event mahitabo didto. Ang una, kaslon ta sa Ginoo. Ang atoang bridegroom si Hesukristo, kita iyang bride. Ang church mga higala, mao na nga sa langit wala nay kaminyoon didto. Kay kita kaslon man ta, minyoon ta ni Kristo. Amen? And then after na ay mahitabo sunod ang kining gitawag the judgment seat of Christ. So wala na yung mga luwas nga tao diri sa kalibutan. Pag ma-rapture na ang mga luwas, ang pangutana, napabagyapon ning kalibutan, pastor. Inig ma-rapture na ang church or ang Christian, naapaghihapon. Ang mabilin dinhi ang katong mga dili luwas. So samtang naay mahitabo dito sa mga luwas nga tao sa langit, naay po'y mahitabo diri sa yuta sulod sa 7 ka tuig. Ang kanang 7 ka tuig gitawag na siya may gala, no, ang dako nga kasakit, the Great Tribulation. Nga kung asa during that period of time, ang Antikristo siya ang maglingkod or mag-serve nga pangulo didto sa Jerusalem. So ang kaning mga Hudyo magtuo sila nga katong nangulo karon diha sa Jerusalem mga igsoon, mao na to si Messiah, mao na to si Jesucristo. So what they will do, ilahang simbahon to. Katong anti-Christ, nagpanggap nga si Jesucristo. Unya kato siya mga higala, maghimo to siya og kanang decree nga dapat pamarkahan ang tanang mga tao, otherwise dili sila makakaon o dili sila mabuhi mga higala. So diha mag-start ang katong mark of the beast. Now during the first and a half years, during the 3.5 years, 7 years tribulation, kay 7 ang tribulation mahitabo siya 7 years. So ang una nga 3.5 years dili
pansin sa mga tao nga may gubot. Tungod kay naay kalinaw diri sa kalibutan, everything is doing well mga higala, no? Pero after 3.5 years, diha na ang mga kasamo, kagubot, ang kapait, ang kasakit, and God will even open the bottomless pit and He will command mga higala, the angel nga ipagawas tong mga evil creature nga na dito sa bottomless pit, and they will afflict the people for how many months? Nga tungod sa kasakit mga higala, people will desire death, but they will not die. Grabe kasakit mga higala. Gusto ang tao mamatay, pero ang katong venom, ang katong sting niya dili makapatay, pero sakit kayo. So kanang mahitabo during tribulation mga higala. So fast forward na ta mga igsoon ha. Fast forward na ta. Now, mahitabo ang kaning pagkabanhaw sa mga patay sa dili luwas human na mga igsoon sa millennial reign of Christ. 1,000 years maghari si Kristo diri uban sa mga santo. Unya, during that 1,000 years, prisohon si Satanas. Gapuson siya. Ug ilaglag siya dito sa bottomless pit. Seraduhan to. So, ang mangulo sa Jerusalem ana nga panahon, si Hesukristo na. Busa na'y kalinaw. Pero, ang kalibutan ana, dili pa tong bagong yuta o bagong langit. Mao gihapon ni nga kalibutan. Now, naapay uban nga mga nasod nga wala pa nakadungog kang Hesukristo. So ang mahitabo after 1,000 years, Satan will be loosed from the pit. Unya katong mga nasod nga wala miila kang Hesukristo, ilaron to niya, especially Gog and Magog, and they will join forces. O gingon sa Biblia nga ang kadaghanon nila sama sa balas sa dagat, and they will attack Jesus and His saints. But what God will do mga higala, pildihon to sila sa Dios. Ang Dios magpadalag kalayo gikan sa langit, unya pamatyon to sila. After anang final battle, pamina mo ani, diha na dayon. Sunugon sa Dios ang kaning langit o ang kaning kalibutan. Mahanaw na ni siya, kanang gingon sa 2 Peter, no? Mahanaw na ni siya. Unya, ang katong mga nangamatay na nga dili luwas, banhawon to sila pag-usab. So ang ilang espiritu o ang ilang lawas nga nadunot na for pila ka years, nga nahimo ng abog o bukog na lang, mag-unite to sila balik, and then dalhon sila dito sa great white throne judgment sa langit, and they will be judged by God. And with their body, they will be cast into the lake of fire. So, after i-judge sila sa Diyos, may gala, ilaglag sila sa Diyos dito sa linaw nga kalayo, dili kalag, pero uban sa ilang lawas. That's how scary hell is. Amen. Nasabtan ninyo? Ako mga gipang storya mga higala. So what will happen to the unsaved during this time mga higala? Well, mabanhaw sila. Kay balo ba mo, ang kaning pagabanhaw sa mga dili luwas, gitawag ni siya the resurrection of damnation. Nana siya sa John chapter 5 in verse number 29. Are you still with me? Tanawan niyo sa John chapter 5. If I'm not mistaken, nana sa verse number 29. Let's just check, no? Kung tama ba ang verse nga ako ang nahatag. John chapter 5 in verse number 29. Tama. Tanawan ninyo ang Biblia sa verse number 29. And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So ang tawag sa pagkabanhaw sa mga dili luwas kay pagkabanhaw sa silot. Resurrection of damnation. Nganong gitawag siya ang pagkabanhaw sa silot? Kay silutan man sila sa Dios ani nga panahon. Amen. Mo na no nga kita dili ta angay mga higala no masina sa mga ginabuhat o sa kinabuhi sa mga unbelievers. Kay usay no naay mga Kristohanon naibog sa ilaha, or they even wonder ngano man nga murag ning dagaya sila nga mga dautan man sila nga mga tao. Ako iya man tako sa Ginoo, pero ngano man nga daghan kong mga pagsulay giatubang. Ang gingon sa Bible may gala, ayaw lang og kasina. Don't get envious with the wicked.
to the wicked. Ayaw may gala. Why? Because for surely there is an end. Amen? Na ay mahitabo sa ilaha puhon. If they don't repent, may gala, ma-appeal sila sa kining gitawag pagkabanhaw sa silot. Silutan sila sa Diyos. Moabot ang panahon that God will punish all unsaved people. I-abri niyo mga Biblia in Psalm chapter 68 in verse number 2. We need to go quickly. Psalm chapter 68 in verse number 2. Nangingon diri ang pulong sa Dios sa Psalm chapter 68 in verse number 2. Nana mo diha? As smoke is driven away, so drive them away. As wax melteth before the fire, tanawang sunod nga mga pulong, so let the wicked perish at the presence of God. Ang gingon sa pulong sa Dios nga ingon sa talo nga nagakatunaw sa tubangan sa kalayo sa samang paagi, itugot nga ang mga dautan malaglag sa presensya sa Dios. Amen. So asa sila ilaglag sa Dios adto ta sa 2 Thessalonians chapter 1 in verse number 7 mga higala. Asa ilaglag sa Dios ang mga tao nga dili luwas sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 7. Nana mo din ha. 2 Thessalonians chapter 1 in verse number 7, 8 and 9. The Bible says, "And to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels," tanawa, "in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting unsa? Destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power." So these people, kaning mga dili luwas, they will remain dead. Unya dili sila mabanhaw hangtod sa panahon sa great white throne judgment. So what will happen to them? Sama sa nahitabo sa mga luwas nga tao, ang lawas nila nga gilubong sa yuta, that same body o ang ilang espiritu may unite balik. Unya, mapurma sila balik ingon ani, and they will stand before God. And God will judge them, and God will cast them into Gehenna, the lake of fire. Amen. Imagine may gala nga iniglaglag sa Ginoo sa imo sa lidaw nga kalayo, dili ka kalag. Kung ang tao dili luwas, ilaglag siya sa Dios uban sa iyang lawas. Ingon ana kasakit. Amen. Mo nang giyon ni Kristo talaway sa Matthew chapter 10 verse number 28. Let's go quickly. Matthew chapter 10 verse number 28. That's why nag-ingon ang atong Ginoong Kristo diri sa Matthew chapter 10 in verse number 28. Kung nana mo din ha, say amen. Gingon sa atong Ginoong Kristo, ug ayaw kahadlo kanila nga makapatay sa imong lawas, apan dili makahimo sa pagpatay sa kalag, apan hinuon kahadlok kaniya nga makahimo sa paglaglag sa duha. Unsa maning duha? Ang lawas ug kalag ngadto sa impyerno. Uban sa imong lawas ug ang imong kalag, pag dili luwas ang tao, ilaglag sa impyerno. Ang impyerno diri may gala dili kaning lugar nga giadtuan sa dato nga tao. Hades. Ang kaning impyerno gikan sa Greek word Gehenna. Ang English word aning Gehenna, lake of fire. Mao na ang final nga destiny sa mga tao nga dili luwas. So ang kaning dapit nga giadtuan sa dato nga tao karon is Hades to. Dili pa to siya Gehenna. Ang Gehenna after i-judge sa Dios ang mga dili luwas. They will be cast into the lake of fire. Nasabtan ninyo, say amen. Hadlok no? Pag dili luwas ang tao. Now, dirita kay mas nindot ni kaning mga luwas. Unsay mahitabo sa luwas, sa mga luwas kung mubalik na si Kristo? Well, they will be resurrected. When the dead in Christ, kanus aman mahitabo, kanus aman ang mga nangamatay di kang Kristo mabanhaw, no? What will happen kung mabanhaw na sila? Pamina mo mahigala. Kanino na
na kwan ko ani, na comfort ko ani, because knowing the scripture may gala, dinhin ako gipangita ang akong gipangita, because for many years gapangutana jud ko nga kung naa nami sa langit or kung mubalik na si Kristo niya mabanhaw tong mga nangamatay diha kang Kristo, makaila pa ba ka tong akong mama sa ako or ako ang igsuon sa ako or ako ba kami ba makaila pa ba mi sa mga uban nga mga Kristohanon nga nailhan namo katong napami diri sa yuta? Ma-find out nato karon mahigala. Ang mahitabo during mabanhaw ang mahitabo sa pagkabanaw sa mga luwas nga mga tao, ang ilahang lawas nga nadunot na for pila ka tuig. Di ba no, nanay mga nangamatay na no, nga dugay na kayo karon. I mean, wala gyud lawas, wanay unod, wanay panit, nadugta na gyud dili man no. So siguro bukog na lang ang nabilin. Ang mahitabo sa pagkabanhaw may gala mauni siya. Tagaan to sila og lawas balik. Mapurma to balik ilang lawas unsa tong lawas nila nga nadawat nila sa Dios katong gipakatawo sila ug nagdako sila, maugi hapong lawasa ang maangkon nila inigbalik ni Hesukristo, pero ang katungan lawas wala nay sala o kay wala nay sala dili na to siya mamatay. So inigbalik ni Kristo ang lawas nga nadugta na o ang espiritu magka-unite na pudto sila balik. This will actually happen during the resurrection of the saints. I-apply niyo mga Biblia kay gitagaan ta og glimpse sa Ginoo unsay iyang buhaton kanang panahon nga banhawon niya ang kanang mga patay. In Ezekiel chapter number 37. Ezekiel chapter number 37. Moadto ta dira mga igala sa verse 1 ta magsugod og basa. Ezekiel chapter number 37 in verse number 1. Nasabtan ninyo? Nakasakay pa mo sa sakyanan or nabilin mo? Nakasakay pa. Okay, wa mo nawala. Sige, tanawan niyo sa Ezekiel chapter number 37 in verse number 1. The Bible says, "The hand of the Lord was upon me." Unya ang Ginoo midala kanako gawas diha sa espiritu sa Ginoo and set me down in the midst of the valley which was full of bones. So gidala siya sa usa ka valley may gala nga puno og mga bukog. Verse number 2. And caused me to pass by them around about. O mipahinabukan ako sa paglabay kanila palibot. And behold, there were very many in the open valley. Daghang mga bukog dito sa open valley. And lo, they were very dry. So dugay na gyud kay ni sila nga nangamatay. Verse 3. And he said unto me, nagingon ang Dios diha kang Ezekiel, Son of man, can these bones live? Mabuhi ba kining mga bukog? And I answered, O Lord God, thou knowest. Lord, ikaw ray nahibaluan na. Amen? Verse number 4, again, he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews, ug ako mubutang og mga pangkusog nganha kaninyo, ug mudala og unod nganha kaninyo. God will bring up flesh upon their body and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live. And ye shall know that I am the Lord. Amen. Higala, kini mabuhat sa Diyos o buhaton ni siya sa Diyos so that people will know that He is the Lord. Gamhanan siya. Amen? Tanaw na in verse number 7. So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise. And behold, a shaking. Ay linog. And the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, sa gitutukan ni Ezekiel, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them.
Then said he unto me, nagingon ang Diyos diha kang Ezekiel, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe upon this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army. Kato din mga bukog, no? Nga dugay na kayo, nga nangauga na, mga sundalo na ito sila. And then verse number 11, then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried. Nagingon sila, ang among mga bukog nangauga, ug ang atong paglaom nawala. Kita giputol tungod sa atong mga bahin. Therefore prophesy and say unto them, thus saith the Lord God, behold, O my people, I will open your graves. Abrihan nako ang inyong mga lubnganan, ug mupahinabo kaninyo sa paggawas gikan sa inyong mga lubnganan, ug mudala kaninyo ngadto sa yuta sa Israel. 13, and ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you. Nakita ninyo ang espiritu nga gihatag sa Dios diha sa lawas, ug ang lawas mag-unite sila balik. That's why mabuhi to sila pag-usa. Amen. Tara niyo, verse 14, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it, and performed it, saith the Lord. Nag-ingon ang Ginoo, ako misulti niini, ug mibuhat niini, nagaingon ang Ginoo. Kay balo ba mo, nga kaning nahitabo diri o kaning gipakita sa Dios kay Ezekiel is what maugyud ang mahitabo pod sa panahon nga banhawon pag-usab sa Dios ang katong mga nangamatay na diha kang Hesukristo. Kay katong mga nangamatay diha kang Hesukristo, mga unsa sa mangbangon man to sila gikan sa ilang lubnganan. So pastor, kung kato sila mangbangon na pastor, mubangon na to sila. Mailan ba nako sila? Mailan ba nako to akong namatay nga bana nga luwas, nga maugid na siya? Mailan ba nako to akong anak nga luwas nga maugid na akong anak? Mailan ba nako to ang akong papa or sila makaila ba sila sa kuha? Absolutely. Kay nga naman mga higala, mao lamang gyapon ni nga lawas. Amen. Kung unsang lawas nimo karon mga higala, inigbalik ni Hesukristo, paminaw, mamatay na. Inigbalik ni Hesukristo, kana gyapon nga lawas ang imuhang gamiton. Pero ang kana nga lawas puhon, mga igsoon, dili na siya mamatay. Amen. So makaila ba ka sa imong anak nga namatay? Makaila ba ka sa imong papa nga namatay? Of course, makaila ka sa ila ug sila makaila gihapon sa imuha. Pastor, unsa may basihanan nimo na pastor nga makaila sila gyapon sa akuha o ako makaila sa ila? Ang basihanan nako ana ang lawas ni Hesukristo katong nabanhaw. Kay katong nabanhaw si Hesukristo paminaw, nailhan siya sa iyang mga tinun-an. Amen. So ang giyon sa Bible, unsang lawas ang naangko ni Kristo, sukad na banhaw siya, maupod ang lawas madawat sa mga tao nga mga luwas. Amen ba? Amen. So this body that will be resurrected, paminaw mo, kaning lawas nga mabanhaw, dili na ni siya mamatay mga higala. Tanawan niyo sa Luke, sa atuang text, sa Luke chapter 20. Luke chapter 20. Hapit matamahuman. Luke chapter number 20. Tanawan niyo sa verse number 36. Unsang gingon ni Hesukristo, inig mabanhaw nini atuang lawas gikan sa patay. Ang gingon ni Jesus Christ diri sa verse number 38. Nana mo? Verse number 36 na magsugod og basa. The Bible says, neither can they die anymore, for they are equal unto the angels and are the children of God, being the children of the resurrection. Verse 37, now that the dead are raised, even Moses showed at the bush, when he calleth the Lord
the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob, Jesus said, for he is not a God of the dead, but of the living. For all live unto him. Amen. Ang lawas nga mabanhaw gikan sa patay, dili na siya mamatay balik. Karon ang atong lawas mamatay pa ni. Tungod kay kining ato ang lawas may galawa pa ni naluwas. Kay balo ba mo paminaw mo, tanawa ko ninyo. Ang naluwas pa lang sa atoa ang atuang kalag. Mao na ang atuang kalag dili siya maimpyerno kay giluwas ni siya sa Ginoo. Pero kaning lawasan ni mamatay pa ni. Ngano man dili pa ni siya luwas. That's why there is what we call in the Bible the redemption of our body. Ang kaluwasan sa tuwang kalag. Higala unsa man ang kaluwasan sa tong kalag. Ang kanang kaluwasan sa tong kalag mahitabo na inigbalik ni Hesukristo. Kana ang panahon ang lawas nga naay sala ug namatay mga higala dili na siya mamatay kay giluwas na sa Dios ang lawas. That's why inigbalik ni Kristo pag makaangko na tag glorified body kanang lawasan na di na siya mamatay kay giluwas na siya sa Ginoo. Amen. Now let me show you the verse. Wow. Kulang ako ang time. Tanawan ninyo mga higala sa Romans chapter 8 in verse number 23. Na gitawag the redemption of our body. Karon dili pa luwas atong lawas. Ang luwas pa lang nato, ang kalag pa lang. Amen. Magpasalamat ang ato ang kalag, luwas na. Pero ang lawas nato, dili pa. Mao na mamatay pa niyang lawasan ni. Romans chapter 8 in verse number 23. Nana mo? The Bible says in verse number 23, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, tanawan sunod, the redemption of our body, ang pagtubos sa atong lawas. So right now, ang luwas pa lang nato, ang kalag pa lang, ang lawas dili pa. Kaya kung luwas na ang lawas nato karon, di na ni mamatay. Amen? So kano sa ang panahon mamatay, maluwas ang lawas ato, inig mubalik na si Hesukristo. Tanawa, para maluwas kuno ang lawas sa Kristohanon dapat mamatay siya una. Sama sa mais ba no? Ang mais may gara dili siya mabuhi pag-usap ug mamunga kung dili siya mamatay una. Kana ang gingon ni Hesukristo sa John chapter 12 and verse number 24. Except it dies, it will not bring forth fruit. Amen. So dapat ang tao maluwas, mamatay una, makatilaw siya kamatayon, aron maluwas ang iyang lawas. Amen. Muna, kung luwas ang tao, ang kamatayon, dili siya pait, dili siya kawadun, dili siya kapildihan, dili siya mga higala kanang loss. It is a gain. Amen? It is a victory. Kaya ang paagi para maluwas ang lawas ug matagaan siya lawas nga dili madunot, dapat una kaning lawasa mamatay ni siya una. Tanawan niyo sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 35. Gapas ko oras. Nasundan ninyo? Amen. Salamat sa Ginoo, no? Kay lalumbihan ni nga doktrina ni kaning pagkabanhaw. 1 Corinthians chapter 15 in verse number 35. Tanawan niyo sa 1 Corinthians, dapat mamatay una. So bulahan din ning mga nangamatay na diha kang Kristo, amen? Praise God. Kay ang gingon diri sa pulong sa Dios, verse number 35. Verse number 35. Paningkamutan ako 5 minutes mga higala ha. Verse number 35. The Bible says, but some men will say, how are the dead raised up? Unsaon man pagkabanhaw sa mga patay? Ug sa unsa nga lawas sila mga but? Oh, verse number 36 ang gingon ni Pablo. Hoy buang, kanang imong gipugas di na mabuhi. Gawas kun kini mamatay. Amen? Kanang gingon ni Pablo. Verse number 37. O kanang imong gipugas
ikaw wala nagapugas ni anang lawas nga moabot. Apan sa lugas lamang, kini tingali sa trigo o sa lain nga lugas. Verse number 38, apan ang Dios nagahatag ni inig lawas sumala sa nakapahimuot kaniya. Ug ngadto sa matag binhi ang iyang kaugalingon nga lawas. Ambak ta sa 40 mga higala because of time. Giyon sa Bible. May mga langit nun nga lawas ug naay mga lawas nga yutan-on. So unsa man ning lawas nga naa nato karon? Yutan-on pa ni, di pa ni langit nun. Nasabtan ninyo, padayon ta verse number 40. Apan ang himaya sa langit nun usa, ug ang himaya sa yutan-on lahi pod. 41. Adunay usa ka himaya sa adlaw ug lain nga himaya sa bulan ug lain nga himaya sa mga bituon. Kaya ang usa ka bituon lahi sa laing bituon sa himaya. 42. Mauman usab ang pagkabanhaw sa mga patay. Kini gipugas diha sa pagkadunot, kini gibanhaw diha sa pagkadili madunuton. Kini gipugas diha sa kaulawan, kini gibanhaw diha sa himaya. Kini gipugas diha sa kahuyang, kini gibanhaw diha sa gahom. Kini gipugas nga usa ka natural nga lawas, kini gibanhaw nga usa ka espirituhanon nga lawas. Gingon ni Pablo dinhi, adunay natural nga lawas ug adunay espirituhanon nga lawas. Ining mubalik si Jesucristo, dili na natural ang kaning lawas nga ato ang madawat. Espirituhanon na. Pero paminaw, tanawa ko ninyo. Are you still following? Paminaw. Kanang espirituhanon nga lawas na mga higala, dili na siya kalag o espiritu nga dili magunitan. Ingon na. Naka-remember mo ni Jesucristo, si Thomas dili mo to nga ang iyang nakita si Jesucristo. He thought that what he saw is a ghost. So Jesus said, Thomas, touch me. Guniti ko that it is I. Dili ba nangyay si Jesucristo? Kaya nagingon si Jesucristo, ang espiritu ko no, walay unod og bukog. Dili sama nga naa dinis ang espiritu walay unod ug kanang bukog. Sama nga nakita ninyo sa kuha nga naa ko'y unod ug bukog. Amen. So kanang spiritual body gitawag na spiritual kay nga naman wa na nay sala. So kay wa nay sala di na magkasakit. Di na siya madunot, di na mangunot. Nganong nangunot naman ang yung mga naong karon? Ha? Kay naanay sala. Ang spirituhanon nga lawas gyapon nga magunitan nato, ingon na mahigala pero dili na mamatay. Mao na siya. So kung may maghisgot ang spiritual body, ayaw ninyo sabtang ang spiritual body murag kanang kalag, murag si Casper nga galutaw-lutaw, ingon na nga moabot dito bisag asa nga lugar kay kalag galutaw-lutaw, dili. Spiritual body meaning lawas gyapon siya, magunitan, makakita, magistorya, makadungog, pero walay sala. Nganong tagaan man tag bagong lawas sa Ginoo, paminaw. Kay human nga hukman sa Dios ang mga tao nga dili luwas, iyang panaugon ang bagong langit o bagong yuta. So kani masunog ni, mahanaw ni, ilisa ni sa Dios og bagong langit og bagong yuta og sa kahangturan didto na ta magpuyo. Nindot na. Hastang kaninduta. Mauna, unsay gingon ni Jesucristo, mauna unsay gingon ni Apostle Paul Maygala, busa tungod ni ini pagnilipayay kamo sa usa ug usa. Last verse na lang and then mag-ampo na ta. Amen? Kay napatay meeting. Amen? Amen. Paghisgot na ko aning pagkabadang murag nahayagan yung nauna no, pero pag ingon ako nga na meeting murag naluya na pud mo no. Amen. Okay, 1 Thessalonians chapter number 4, tanaw nyo, dali, last na lang gini mga higala. Na-excite ko ba kay, maong mangguni mahitabugod sa ako, amen? O sa inyong hapod, kung luwas mo. Tanaw na sa verse, 1 Thessalonians chapter 4, in verse number 13, ta magsugod og basa. Pasensya, taas-lahas gid akong wali karon. Pero nindot siya kayo, no? Verse number 13.
Apan ako dili buot nga kamo mahimong walay kahibalo mga igsoon. Mahitungod kanila nga nangatulog aron kamo dili magkaguol bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Kay kung kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabuhi pag-usab, bisan sa ingon sila usab gan nangatulog diha ni Jesus pagadadon sa Dios uban kaniya. Kay kini among isulti nga na kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi og nagpabilin ngadto sa pagbalik sa Ginoo dili maguna kanila nga nangatulog. Kay ang Ginoo mismo mo kanaog gikan sa langit uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa arkanghel ug uban sa trumpeta sa Dios ug ang mga nangamatay diha ni Kristo mubangon pag-una. Unya kita nga mga buhi ug nagpabilin pagasakgawon pagtingog uban kanila diha sa kapanganunguran sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon kita sa kanunay makig-uban na sa Ginoo. Ang conclusion ni Pablo is this: tungod niini paglinipayay ang usa og usa pinaagi niini nga mga pulong. Busa ayaw mo kagool sa katong sa katong namatay na ninyo nga papa, mama, igsuon, mga paryente nga inyong gihigugma pag-ayo. Kay pagkato sila luwas, wato sila nangawala, gipatulog lang to sila sa Ginoo. Inig mutingog na ang trumpeta, mutingog ang arkanghel, mubalik, munaog si Kristo diha sa pangalod, mabanhaw to sila pag-usab. Ug unsa ang lawas nga maangko nila kung kita buhita sa pagbalik ni Kristo, ang atong lawas ma-turn into immortal mga igsuon. Amen? So tanawa dili na ni lawas nga dili madunot og mamatay kay makaangkon tag lawas sama ni Kristo. Last na lang gid nga verse ha, Philippians chapter 3 verse number 21. Tanawa niyo sa Philippians chapter 3 in verse number 21. Dagingon dinhi ang pulong sa Dios. Duha ka final verse akong ihatag sa iya. Philippians chapter 3 in verse number 21. The Bible says, kinsa musab sa atong makasasala nga lawas, aron kini mahimo nga sama ngadto sa iyang mahimayaon nga lawas. Sumala sa pagbuhat nga pinaagi niini siya makahimo bisan pa sa pagpasakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. 1 John chapter 3 verse 2, last verse mga higala. The Bible says in 1 John chapter 3 in verse number 2. The Bible says, beloved, now are we the sons of God, and it that not yet appear what we shall be, but we know that apan kita nasayod nga sa diha nga siya magpakita, kita mahisama kaniya. Kay kita makakita kaniya ingon nga siya. Nagpasabot nga unsa tong gingon sa anghel nga unsa yung nakita kang Kristo, unsa yang dagway, unsa yang itsura, inig mubalik siya maupod. Sa sama nga pagi inig balik ni Kristo, mailhan ninyo ang inyong mga hinigugma sa kinabuhi. Kay makaangkot taglawas sama sa iya. Amen ba? Amen. It means nga pag mubalik ang Ginoo karon ay mubangon to akong mama, mubangon to si Janjan, mailhan ako siya. Mailhan ako akong mama, mailhan ako akong igsuon. Amen? Mailhan ni Joy ang papa, mailhan ni Ate Ruby ang iyahang bana. Amen? Pero di na sila maghalok, amen? Di na sila mag-kiss, appear na lang. Igsuon naman ta. Amen? Oo. Pero ambot na mahigala kung yan na ba, no? Pero wata kay balo, kay kitagaan na ta sa Ginoo glimpse, sa may tabo, the rest is ang Diyos lang ang nahibalo. Amen? Pero mahigala, magpasalamat ta nga naluwas gyud ta. Pag dili ka paluwas, unta maluwas ka mga higala. Amen? So kung karon ang adlaw sa pagbalik ni Kristo, mabanhaw baka kauban sa mga luwas nga mga tao. Kanang pangutana, luwas na bagyod kay. Duko imo mga uli, ay duko na to mga uli, piyo na to mga mata. Pasensya na gid mo, no? Medyo taas-taas ang akong pagwali karon. Kay gusto na ako ipasabot sa inyo ha ang kining pagkabanhaw sa mga patay. Kay importante kay ni mao ni ang usa sa mga pinaka-importante nga pagtulunan sa Biblia. Kay kung dili man gud ni masabtan sa mga tao, dili nila ma-appreciate ang kaluwasan. Dili nila ma-appreciate ang gibuhat ni Hesukristo. Dili nila ma-appreciate unsang nahitabo kang Hesukristo sa dihang namatay siya ug nabanhaw siya. Pero karon kay nasabtan nato may gala nga tungod kay Hesukristo nabanhaw, uy kita puday mabanhaw pag-usab. Salamat kay sa Ginoo ana. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong mga pulong karong buntag. Salamat Ginoo nga gitagaan mi nimo og kaning blessed hope, glorious nga hope Ginoo. Salamat kay Lord God. Nagitagaan mi nimo og saad nga mobalik ka.
Unya, sa adlaw nga mubalik ka, imuhang banhawon ang tanan nga mga nangamatay diha sa imuha. Thank you, Jud kay Lord, sa kaluwasan. Salamat kay Ginoong Dios sa imuhang gugma alang kanamo. Lord, I pray that you move the invitation today. If there's anyone here nga dili pa saved, Lord, nagaampo ko nga unta Ginoo karon Ginoong Dios, maluwas sila. Aron Ginoo inigbalik sa imong anak, maapil sila sa pagabanhaw sa mga uban nga mga magtotoo. Lord God, ayaw tuguti nga naay mga tao diri mo uli silang balay nga dili sila Ginoo makaangkon sa kaluwasan. Ug para sa amo Lord nga mga luwas na, Lord, gusto gid mi magpasalamat ug dako sa imo Lord. Tungod kay ang kaluwasan gihimo nimo nga libre para sa mga. We really do not deserve this. But thank you Lord God nga imo kami gikaluy-an ug tungod sa imong kaluoy imuha kami gitagaan sa imong grasya. Thank you kayo sa kaluwasan. Thank you kayo kay Lord Jesus Christ. Thank you kayo nga naigisaad mo para sa amuha nga pagabanhaw sa mga patay. Salamat kay Lord nga naigisaad ka sa amuha Lord God na katong mga loved ones namo nga wala na diri sa kalibutan nga matay na nga makita namo to sila pag-usab. Salamat kay Lord God sa imong saad nga kining blessed and glorious nga reunion Ginoo. Tungod kay magkailhanay gihapon mi tanan nga mga tao nga nailhan namo diri sa yuta, mailhan namo Ginoo. Salamat jud kay Lord God sa imong kamaay sa imong kinabuhi. Angayan ka daygon ug pasalamatan himayaon namo karon. Ug kini Lord among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Manindog tang tanan mga higala, let's take a quick moment no to thank God for salvation. Tungod kay kung wala bitaw gihatag ang Ginoo nga kaluwasan, kung si Kristo wala namatay para sa atong sala, o kung si Kristo wala nabanhaw gikan sa mga patay mga higala, wala gid tay kaluwasan karon. Wala gid tay mapaabot sa kaugmaon. Wala tay paglaom. In other words, wala tay paglaom. We will be eternally damned into hell mga higala. But thanks be to God, dili ka nang gibuhat sa Ginoo. He gave His only begotten Son because He loved us so much. And Jesus Christ died in our place. He paid our sin and He got resurrected for our salvation. And praise God, nga unsang yang lawas karon maupod ang lawas bangko nato. Karon mga higala, let's take the moment to thank the Lord